It is 4 p.m. We're bringing developing news. And the stories behind the headlines. This is Storycon. I'm Regina Lay. I'm Ed Lingao. It's the middle of the week. Here are some stories we're watching this Wednesday, July 9. Unprogrammed funds under the 2026 National Expenditure Program were slashed to nearly 245 billion pesos. That's down 32% from this year's 363.4 billion pesos. Budget Secretary Amena Pangandaman says the reduction reflects the government's efforts to curb the deficit while prioritizing foreign-assisted and social projects. The Office of the Vice President will not request confidential funds in its proposed 2026 budget. Newly appointed OVP spokesperson Ruth Castelo says that the office is instead seeking higher allocation for additional personnel and IT equipment. They're asking specifically for 903 million pesos. That's up from the 733 million pesos that they got in 2024. Or is it 2025? Castelo also highlighted that the OVP received an unmodified audit opinion from COA for its 2024 financial statements. PCSO Chair and retired Judge Felix Reyes denied accusations that he fixed cases for businessman Atong Ang with the judiciary. Reyes challenged whistleblower Julie Patidongan alias Totoy to present evidence. He also authorized the Bureau of Immigration to release his travel records to disprove claims of overseas trips with prosecutors and judges. Reyes called the accusations baseless and said they emerged suspiciously a day after he filed his application to become ombudsman. In politics, allies of the Dutertes will back Senator Cheese Escudero's bid for Senate President. That is according to Senator Bato de la Rosa. He clarified that no promises were made in exchange for the support, but de la Rosa also praised Escudero's open leadership style, saying that he listens to all sides, a quality he said is needed in a democratic institution. Wala mo rin pinarami sa akin. Basta nagustuhan ko lang yung pamamalakad niya sa amin. His stand towards impeachment is not a factor to our decision in choosing him as our Senate President. Ang pinaka-big factor dyan na nakikita ko lang talaga is yung pagka-open niya. Nakikinig siya. Lahat ng sides pinapakinggan niya. So yun ang nagustuhan namin na liderato. Meanwhile, Senator Riza Ontiveros said she's not hurt by the reports that fellow opposition senators Bam Aquino and Kiko Pangilinan may join the majority bloc. Hindi ako na-hurt dahil yun na nga sabi ko nga, basta patuloy akong maninindigan. Kung ang bawat isa sa amin ay may sariling diskarte, ako rin naman po, mananatili akong independent senator. And joining us today, Storycon's resident political heckler, Tito Ronald Llamas. Magandang hapon. Maulan na hapon. Very subdued again. I wonder why. And from the Philippine Star Editor-in-Chief, Ami Pamintuan. Hi, Ami. Hi, Ami. Hi, happy Wednesday, everybody. Talagang maulan, bumaha rito sa South. Kagabi, nagka-traffic sobra. Pero si Ami hindi subdued. Subject Bakit? yan, di ba subject yan? Editor yan eh. Anong meron? Editor niya. Ang trabaho niya, mangkatay. Yan yung talagang Yun ang trabaho ng editor. Hindi ka magaling na editor kung hindi ka... Yun ba yung trabaho natin? As editors, mangkatay? Kung hindi ka nang kakatay. Oh. I talaga Kayo ng story, I kayo prefer naman. to see it differently. Our job is to get to the truth. Not Wow. necessarily. Wow. I'm so impressed. I'm so impressed with the truth. Kaya alam, mahirap minsan. You keep probing and probing, but yeah. Sabi nga ni Jack Nicholson, Ano you are naman? not prepared for the truth. Parang ba yan? You can't handle the truth. You can't A few handle good the men, truth, A di few ba? good men, I remember Huwag ka that. lang, mali You pa. can't handle the truth. Tagal na kasi yun, hindi ko panahunan yan. Hindi mo pa panahon yun. Panahon ni Ami yan. Paano kasi, niya kasi black and white pa eh. Tapos walang K-drama dialogue. na ako, K-drama na ako. K-drama ko na. K-drama na ako. Kayo talaga. pinapanood ko. Tingnan mo yung suot ni Ami. Di ba? So- Parang makulimlim din. No? Gray. Okay. Kaya Grayish. syempre umuulan nga, lakas-lakas eh. So people, what truth can we not handle today? What truth
Can we Ano not bang handle topic ang today? gusto mo? Ano bang topic? Ano yung... Si Bam Aquino nag-clarify he's still part daw of the independent, well, he's still an independent senator. So, Yan ang clarification niya. so Yes, ano daw he did ibig, run ano daw as ibig an sabihin nun? independent. Yan na, exactly. Kapag nagbotohan yan, di ba, you are either majority or minority eh. Hindi natin alam kung anong kalalabasan. Lalo mong independent doon eh. Either Did, you did he or- answer? Did he answer as whether he was joining the majority? Or Independent hindi? nga daw. Kasi magbobotohan eh. I That doesn't guess mean anything. we'll have to wait for the voting eh. Pero di ba, Ami, ang botohan lang, either you're with the majority or with the the Majority minority. or minority eh. Ganun lang yun eh. Oh. Lots of people Although call sa themselves baka- independent. Sa Congress naman, nagkaroon din sila ng independent Ay, hindi, tawag mo na lang sa sarili mo yan. Oh, yeah, that's Oh, what I think. exactly. That's a self Diba? Eh, grupo ni Teddy Bagilat, saka ni Edsel. Tawag mo na lang sa sarili mo yan. That's a self-proclaimed title. Pero yung talagang division, as far as the records will show, ay either majority or minority. No? Ang makakasama yata, baka lang makasama ni Risa, yung grupo naman nila MIGS. Pero hindi natin alam. Problema Yan ang kay- magiging problema minority. kay Migs, no? Sabi ni Migs naman last night, he is very open to it. Problema lang kay Mix ay parang kaposisyon niya yung mga Duterte na parang Yan na papunta nga. rin sa impeachment. Yung Pero, witch hunt, witch hunt. pero nandun siya sa minority. So, tama yung sinasabi ni Senate President Frank Drilon kahapon. Eh, wala namang, it's confusing. Sabi niya, di ba? Because there's 24 republics, everyone has their own independent agenda, right? But today, si Senator Bato de la Rosa has come out to identify the names that have pledged their support for Cheese Escudero. Of course, it's himself. They're the so-called Duterte Bloc, no? So it's himself, Senator Bongo, Robin Padilla, Marcoleta, Rodante Marcoleta, Jaime Marcos. Amy Marcos, Camille Villar, and Mark Villar. So, Yeah. Ito. definitively, the Villars are with the so-called Duterte. Duterte bloc now. Because for a time, di ba, we weren't sure. Because remember, Camille ran under Alianza para sa bagong Yeah. Nominally. Pilipinas. Nominally. Whatever that means. Independent din siya, if you consider that, right? Because she ran under the administration slate, but then she had promotional videos with Sara Duterte. Kung 24 republics talaga, yung 24 mag-claim na independent. No, lahat sila talaga independent. Kaya huwag ka na magulat. Unless nakatira ka sa loob ng kuweba. Ako nga yun. Yan na naman. Ako nga yun. You were saying kanina about Ronald, what was that? He's subdued? It's very subdued. Takes just a few minutes to warm him May up. buwelo lang. warming up. May May buwelo. bubuelo ka lang. But yeah, so ayun na, at least 7 to Cheese. The other 5 names. Cayetanos will vote for him. That is expected. The Tulfos will vote for him. Oh, so that's 4. Yeah. Sino pa isa? Kasi I think 13 daw yun the eh. Estradas will vote for him. Si O sila, Estrada, si yung Jinggoy, Estrada ho. and si JV. Pati si JV talaga. Oh, possibly. Hindi sigurado si JV. Oo nga, si Si JV JB is a kasi question mark. dati siya nakimix eh. Si JV is a Hindi question sigurado. mark in Si my head. Joel Villanueva is for... Hindi rin Kasi sigurado. binibilang niya marami. Bilangan Hindi, niya si yung, Joel sigurado na. bilangan niya yung konti kasi yun ang mas madaling Si bilangin. Joel nagsalita na for cheese. Oh, okay. So, Yeah. at least 14 na. Dati, the Yeah. count was at 13. Now we have 14. Okay, minimum of 13. Could go higher. No? Yeah. Ano, hindi mo binilang si JB eh. But 13, he wins it already. Siyempre, yung iba dyan ay gusto magkaroon ng chairmanship. Kung nasa majority sila, halos sigurado sila na magkakaroon ng chairmanship. But is it automatic that if you get a significant chairmanship, therefore you had opted to go with the majority? Kasi That's what if I Frank remember- was, yeah, that's do you what know Drilon what- was basically- Ang saying. nag-a-assign kasi yung ano Basically, yung basically. majority nagdi-decision dyan. Correct. That's Pero what Frank Drilon was saying yesterday. yung konti nila. Yung mga hindi importanteng Yeah. or less lucrative na chairmanships, pwede niyo i-dispose yun. Correct, Minority. correct. You don't need. So yung I mga mean, latak. for that reason, Yung mga latak. why is Rodante Marcoleta supposedly getting blue ribbon? Blue ribbon. Right. Ayun, mahalaga yun. Dahil mahalaga yun. babanat ka sa gobyerno. Hindi lang mahalaga yun, malaki. It's a very big committee. But Pero huwag mo Senator, kalimutan, yung mga humawak ng blue ribbon, natalo for the Senate.
Semplang, May oo, curse. semplang sila. May blue ribbon curse nga pala. From TG Ginggona to Gordon. Gordon. to Si Tolentino, Hindi na Tolentino. nanalo ng Francis re-election. Tolentino, etc. Tolentino. So, may sumpa yun. Malas Kaya na nga, yan. the blue ribbon curse. Totoo ba yun? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Is there anything there? Is it something to do? Does it have something to do with the administration not backing you because you're digging up Hindi all man ako sorts of ano? naniniwala sa sumpa eh. Pero tingin ko mas handling nila how they handled the Blue Ribbon Committee. Halimbawa, pag si Senator Gordon yan, hindi yan bumibitaw sa mikropono. Right. Naaasar yung iba. No? Naaasar yung iba. No? Yung mga colleagues niya, pero I wonder kung yung taong bayan naasar. Kaya nga, because that's a lot of prime airtime. Posible right? naasar din. No? Doon sa mga base nung naasar sa kanya, naasar din sa kanya. No? I'm not sure, no? Pero yun lang, parang historically, yung humahawak ng Blue Ribbon, natatalo. Hindi na nanalo natatalo. ulit. We have our first guest ready now, so let's bring him in. We've got Senator Panfilo Ping Lacson. Good afternoon, sir. Thanks for joining us again. Yeah, good afternoon sa Storycon. Good afternoon, Senator. Hi, Senator. Rainy afternoon. Oh, hi. Oo nga, Happy sir. rainy Hi, afternoon. Chief Ami. Pasensya na, Senator. Hi, May presume Senator. kami na may alam doon sa mga history ng Senate. Si Tulad ng Ronald Blue lang Ribbon. yun. Help us make sir. may- Help us make pero sense of all the baka tanungin alliances in natin the siya, Senate. Oh. Senator. Although wala Kasi pang alam- vote, yes sir. Although wala pang vote kasi 2028 pa 'yon, pero yun nga mukhang nagkakaroon na ng linyahan kung sino nasa majority and minority at kung sino magkakaroon ng significant Kung kaninong na, committees na committees. mapupunta. And so far, at least narinig namin, at least sinasabi ng ibang senador, yung mga pro-Duterte, tsaka yung mga dating traditional opposition, kumbaga, napunta doon sa majority alliance, Majority. which is kay Chis Escudero. Samantalang, si Tito Sen, tsaka si Migs, and I understand also you daw, nasa minority na. How should we look at that? Does that have anything to do with political affiliations or just personal choices kung sino yung SP? So tingin mo, Ed, si Mig Subiri is not a traditional politician. Hindi ko talaga. Sir, Yeah. Yung political affiliation sa Senado of late, hindi na nagmamatter eh. Kasi, NPCC JV, APCC Sherwin, APCC Tito, marami silang NPC pero Yes. iwa-iwalay sila. Yung iba nasa majority, si Tito naiwanan sa minority. Alright? And then, tsaka sir, si Tito sino is pa ba yung magkakalyado? sa run under the yung bagong alyansa slate ni BBM. Correct. Yung sa Alyasa, yung si Erwin Tulfo kasama, of course si Pia Cayetano kasama, sino pa ba? And yet, si Camille Villar kasama sa Alyansa. And yet, apparently or quite obviously, nandun sila sa majority. So, hindi nagmamatter yung political affiliation. Ang kasabihin nga nila, una ko pa lang, neophyte pala ako sa Senado noong 2001, narinig ko na ito na 24 republics ang 24 senators. Pero Senator, wala bang sama ng loob doon si Senator Tito Soto? Siyempre, naging head siya ng nationalista and medyo malaking block yung nationalista ngayon sa Senado. Sana may suporta sana siya, di ba? Hindi nationalista, Nationalist People's Coalition, NPC. Nationalist People's, nga pala, Hindi NPC. siya MP. Yeah. NPC nga pala siya. Yeah. Okay. Nabanggit niyo, Wala Senator. sama ng loob eh. Senator. Walang samaan ng loob yan. Walang personalan pala yan. Bawal ang sama ng loob. Basta ang gano'n. importante naman. Alam mo, may mga priority bills kami. No? Maski sino mag-chairman doon sa committee na marirefer yung aming mga final na bills, madali na naman kasabi yung chairman, baka naman pwedeng i-hear mo ito o kaya i-convince na talagang magkaroon ng hearing para lumabas yung committee report para may pasa yung mga bill na i-final namin. Senator, nabanggit nyo na political alliances will not play dito sa botohan sa majority, minority, sa Senate presidency. But will fundamental political positions play out?
Halimbawa, yung mga bumoto kay Chis Escudero, if just in case he decides to dismiss the impeachment, will they all follow him do sa position na yon? Historically, hindi. Kasi maski nasa majority, hindi nagkakapare-pareho yung boto. May kanya-kanyang tayo, may kanya-kanyang paninindigan. No, I don't see, ano lang sa akin na lang ito, no? I don't see Kiko Pangilinan and Bam Aquino voting in favor of outrightly dismissing the impeachment complaint without the benefit of trial. Hindi ko makita yon. So it doesn't follow na maski nasa majority ka, magtotod line ka kung ano man yung gusto ng Senate President o ng Majority Leader. Hindi ganon. So, anong magiging ibig sabihin ng majority-minority, Senator? Anong magiging ibig sabihin ng leadership mo as Senate President? Kung yung mga fundamental na mga position mo ay hindi ka makakakuha ng suporta dun sa mga bumoto sa'yo? Kaya nga tawag namin dyan round 1. Yung botohan ng Senate Presidency, botohan yan sa round 1. Hindi natin alam kung kailan mangyayari yung round 2, round 3, round 4, and so forth and so on. Ang definition lang naman ng majority block at saka minority block, pagka dalawang nag-compete, no, sa position ng Senate Presidency at bumoto ka doon sa natalo, necessarily minority ka. Kung bumoto ka doon sa nanalo at natalaga ng Senate President, nasa majority ka. Ganon kasimple ang definition. Hindi ko alam yung tayo ni Senator Risa na mananatili siyang independent block. Kasi there's no such thing. Actually, nagkausap kami, right after the election, nagkausap kami kung ano yung posible maging position. Position na hindi yung position sa mga chairmanships, kundi ano yung magiging alignment. Noon pa lang, as early as after the elections, dinidin niya na he'd rather be an independent senator. No? Na neither with the majority nor with the minority. At sinabi sa akin noon, ayaw niya ma-align sa Marcos, ayaw niya rin ma-align sa Duterte. At sabi sa kanya, it's not about alignment. It's about how you stand on issues, how you fight for issues that you believe in. Hindi ito yung usapan na alignment. Kasi maski nasa majority ka o nasa minority ka, hindi naman ibig sabihin magtotoo din ka. Ako sabi ko, saan man ako mapunta, independent din naman ako mag-isip. Ano? At yung mga position ko mula sa pool, independent naman of the stand or position ng majority or minority. Kasi nakatingin na ako mag-minority, nakatingin din ako mag-majority. But Senators, si former SP Migs Zubiri spoke to us as well and sinabi din niya that, in order to get the committees that you want, you have to be part of the majority, right? And I guess for us, we're just trying to understand what the trade-off could have been. So are you saying then that if Kiko does get the committee that he wants, which is agriculture, tapos si Bam does get education, that's where it ends, right? Ang kapalit lang noon is the vote for Senate presidency. That's where it ends? Yeah, initially. But alam mo, Regina, kasi there are at least 38 committees. Unlike sa House, agaw-agaw sila sa committee chairmanships. Hindi lang chairmanships, kundi membership. Kasi kulang ang committee sa dami ng mga congressmen. Sa Senate, sobra ang committee sa dami ng senador. So lahat ng senador, all 24 of us, except of course yung mga officers, Senate President, Pro Tem, Majority Leader, kasi ex-officio members naman sila ng mga committees. Ngayon, yung mga naiwanan, sobra-sobra yung bilang ng committees sa bilang ng mga senador. So it doesn't matter. Ako, at tayo ko lagi, I don't need the pork, I don't need the perks. So I don't care if I'm with the minority or the majority. Kasi tinatanong namin, Senator, linawin lang namin, kung minority ka, we should not equate it with the opposition. Kasi yun ang iniisip ng mga tao eh. Kapag nag-minority ka, may opposition, so hindi dapat ganon. Hindi ganon.
iniisip namin kasi kung ano yung Definitely. decisive You're- factor. Oo. Ano yung decisive You are factor for absolutely joining correct, the Abby. majority or the minority? Ha? Ang Yes. deciding factor, pag bumoto ka doon sa nanalong Senate President, majority ka. Mhm. Pag bumoto ka doon sa natalong Senate President na kandidato, minority ka. Ganun kasimple ang definition. It doesn't, it doesn't mean na opposition ka na sa minority. Noong araw, ganun yun. Yes. Pero So hindi na in the ganun course pala of time, ngayon. nabago na yung landscape. Oo. So, So Senator, tama it pala had si nothing to Senator do. Bato. It had nothing to do Oh, with tama pala si principles. Senator Bato. It had nothing to do with principles, with issues, with political positioning, with ideology. It's basically about Sino gusto mong SP? personal Sinong gustong choice for SP? for Senate President. So wala talagang walang usapin ng prinsipyo. Hindi naman, that's not absolutely true, ano? Kasi siyempre, lahat naman tayo may prinsipyo, Sir Ronald. Yung iba wala. Iba-iba Nanguurot nga lang lang kasi yung ito eh. level ng prinsipyo natin. Yung iba sen wala. Ako, lagi, hindi naman. Alam mo, ang panutunan ko ganito, no? I've repeated this since the time I was with the law enforcement agency, no? Before I became a senator. Lahat tayo meron tayong baseline principles na kung saan yung above the baseline principles, pwede kang maging flexible somewhat. Depende na lang kung mga minor issues yun eh. Hindi naman pwedeng napaka-rigid mo eh. Wala kang makakasundo sa buhay. Pero below the baseline principle, para sa akin, non-negotiable yun. Ngayon, yung level ng baseline principle natin, doon nagkakaiba. Merong mas mataas ang baseline principle, merong mas mababa, merong hayat sa lupa. Well, So, sir, lahat negotiable. Sir, let me try to fine-tune yung question nitong si Ronald. Medyo barbaric kasi daw minsan si Ronald eh. If I get you right, parang it's more like it's not so much what ideology you belong to or what political issues you uphold. It's more of whether you agree or not with the leadership style and the guidance of the person you want to Personal nga lang, you want to elect as personality. SP. Initially, yes. So, Sa round- pagpili. Kasi meron kang binoto na hindi nanalo, nasa minority ka. Talo kayo eh. So, minority ka. Pero eventually, pag naandun na, nakaset up na yung kanya-kanyang roles, whether officer ka na Senate o kaya minority, majority, kanya-kanyang tayo na yan. Kanya-kanyang, at sabi ko nga, tulad ng kanina, yung tugon ko kay Ronald, lahat naman ng tao may prinsipyo. Meron lang taong saya sa lupa ang prinsipyo. Or That's why- hinuhukay pa. That's why So, you call it... Senator, hindi din namin dapat i-equate yung botohan for the Senate presidency sa magiging kalalabasan ng botohan related to impeachment matters. Hindi. Kasi yun ang spekulasyon Definitely ngayon. hindi. Okay. Hindi. Okay. Halimbawa, si Mix, pagka nagkatotoo yung lahat ng mga announcements ngayon, mga statements ng mga iba't ibang senador, malamang sa hindi, 4 kami o 5 kaming maiwanan sa minority. Ang siguradong 4, ako, si Tito Sen, si Senator Loren, Senator Mix. Pero si Senator Yes. Mix, iba yung position niya pagdating sa impeachment. Ako, ang position ko, tingnan ko muna yung ebidensya. Pero gusto ko matuloy yung trial. Kasi napakasimple naman ng Article 11, Section 3, di ba? Pagka na-transmit sa Senate, di ba, try and decide. Ako, gano'n lang interpretation ko eh. Huwag na tayo maraming mga, sabi nga ni late Senator Miriam, gobbledygook. No, napakaraming mga Gobbledygook. interpretation na kung saan ang gagaling. Yeah. So, sa akin, simple lang eh. Try and decide eh. So, let's try and decide. Hindi ako boboto doon sa motion to dismiss. Lalo na ako ang nag-motion to dismiss, Senator Judge. Para mali naman, para sa akin, napakamali naman yun. Kasi, tsaka naman nakakita ng huwes sa ordinary court, court of law. Siya yung may hawak ng gavel. Siya pa yung wait. motion to dismiss. Tapos siya rin ang pupukpok, sabihin niya, case Yeah. dismiss. Wait, Napaka-awkward. Sen, sorry. Actually, we just spoke to Senator Migs kagabi, no, sa The Big Story, and he yung position niya is more or less the same as yours. Sabi niya, he wants to see trial proceed because it's in the Constitution,
And when I asked if he had made up his mind about the impeachment case, sabi niya, hindi pa daw. Open pa daw siya to see the evidence. Although, of course, Bakit ang sinabi ng witch hunt? kaya nga, Kumambyo yun yung siya. tinanong ko. Sabi ko, why do you call it a witch hunt? Does that mean you've made up your mind about this case? Sabi niya, no, I just mean na I'm still open to seeing the evidence. Do you agree, Senator, na most senator judges have made up their minds, and have you? Oh, I haven't made up my mind. Matagal, ako, consistent ako sa sinasabi ko. Gusto ko makita muna yung ebidensya. Ayoko nang i-dismiss yung kaso without the senator judges seeing the evidence. Kasi wala ka pag-uugutan ng decision mo eh. But do you think Ako, I that, haven't decided. Pag nakita kong palpak yung ebidensya ng prosecution team or maski may ebidensya, mali-mali naman yung kanilang pag-present at hindi ma-appreciate, teka muna. Kasi after all, ang pananagutan naman namin, hindi naman sa mga sarili namin eh. Ang pananagutan namin, doon sa nagboto sa amin, o maski doon sa hindi bumoto sa amin, doon kami mananagot na malinaw ang ebidensya, bakit ka nag-acquit? Diba naman, ang hina ng ebidensya, bakit ka nag-convict? Para bang, yun ang pananagutan namin, bawat isa sa amin. Pero Senator? ako, I believe, may mga senator judges na sa ngayon pa lang, this early, Oo. they've already made up their minds. Kasi, base naman sa kanilang mga statements, maliwanag naman kung saan sila tatayo, come what may. Ano? Never mind the evidence, basta maski ano makita, ito na yung kanilang decision. Tapos na sa kanila. Sabi nga ni Migs. Yeah. Senator, without belaboring the point, tama naman na yung pagpili ng Senate President is very personal. Pero mahirap din namang ihiwala yung personal dun sa political standpoint nung binoboto eh. Halimbawa, if this person ay, halimbawa, specifically si Senator Cheese Escudero, iyan yung kanyang persona, pero meron din siyang mga posisyon eh, na hindi na ihiwalay doon sa kanyang persona. So in a way, you're also voting for his personal position, for his political position, di ba? Pag binoto mo siya. Hindi lang sa isang issue na political position sa isang issue. No? Ang dapat tinitingnan, ano yung kabuuan ng kanyang tinatayuan na hindi lang sa politika, kundi sa prinsipyo, sa mga issues, at sa lahat-lahat na. Yun ang tinitimbang. Senator, mukhang sigurado nang sa minority kayo mapupunta eh. May iniisip ba kayong committee kung sakali lang napapiliin kayo? Ano yung hihingin nyo kaya? Hindi ako mahilig maghingi ng committee eh. Ako, maski ano yung maibigay. Kasi, alam mo, noong minority ako ng way back in 2001, mga lahat of committees yung nakuha namin eh. Pero marami ako nagpasambatas. Ang binigay sa akin noon, Committee on Civil Service and Government Organization. Ang dami ko nagpasa noon. Yung Anti-Red Tape Act, doon ko naipasa eh. Nung chairman ako ng Civil Service and Government Org. Yung Dental Act, doon ko naipasa. Yung RESA Law, doon ko naipasa. Ang dami ko naipasa. Kasi maski maganda yung committee mo, kung tamad ka naman, wala ka may papasa. Pero maski lahat yung committee mo at masipag ka, marami ka may papasa at ginagawa mo yung trabaho mo. Yeah. Senate So sa President, akin, parang Sabi din ni Senator Mig, Senator, that we're not surrendering at this point in relation to the so-called veteran bloc, which is composed of the five of you. Even though may balita na nga that the other side has 13 in numbers in terms of supporting Cheese Escudero's renewed leadership. What does that mean? We're not surrendering at this point. Are you still continuing to try to talk to some of your colleagues sa Senate? well, may kasabihan tayo, never say die. Pero kung pagka nag-reality check ka, alam mo naman talagang almost impossible to accomplish yung gusto mong ma-accomplish. So, let's be more realistic kasi nagsalita na yung maraming kasamahan namin, sinabi nila yung inclination nila, and we will respect that, ano? Kasi matter of choice yan eh. If you want to join the majority, kasi ang inclination mo is towards a particular candidate to become Senate President, we should respect that. Pero at the end of the day, pag nasa focus kami, nasa lounge kami, magkakaibigan naman kami lahat eh, magkibakbakan sa plenaryo,
Pero pag nag-focus kami, magkakasama kami, di-discuss kami professionally. Of course, may nagkakaambaan din paminsan-minsan, pero hanggang doon lang yon. Hindi pa naman kami maabot sa tulad sa Parliament ng Taiwan na nagsusuntukan at nagbabatuan ng silya. Hopefully, wag naman kami umabot sa ganon. Kasi unsightly. Senator, Senator. nawala kayo ng several years din sa Senado. Pagpasok nyo ngayong end of July, ano ba kayo? Dahan-dahang mag-i-scale up o up and running kayo? Dahil dati kasi nakilala kayo na tikabusisi ng budget eh. Yan ba ay unang salbo nyo pagpasok nyo sa Senado end of the month? So anong indications ng inyong conduct dito sa unang mga araw ng pagpasok nyo sa Senado? Up and running. Ngayon pala, pag-aaralan ko na yung 2024, 2025. Masi nga yung 2023, pinababalikan ko sa staff para mo-compare natin yung takbo. Kasi after all, yung atin namang national budget, maraming nakapaloob doon, mga items, hindi naman isang taon lang ini-implement Halimbawa, may nakita na kami doon na pagka-late na barangay ng isang napakaliit na bayan, nagkaroon ng allocation na o appropriation na 1.9 billion. Pagka-late na bayan, nagkaroon ng appropriation na almost 10 billion. Yung mga ganon, dapat tanungin namin yon. O ako mismo, tatanungin ko yon. Kaya bang i-absorb yan? Yung 10 billion ng isang napakaliit na bayan, na tao, may 10,000. So per capita pa lamang, parang hindi na equitable yung distribution ng budget. Senator, related dyan, habol ko lang may rini-file si Senator Cheese na bill niya to mandate all government officials na i-waive yung bank secrecy rights. Susuportahan niyo ba yun? Kasi ilang beses na niya final yun, walang nangyayari. Ako unang nag-file yan, Ami. Hindi lumalabas sa committee. Panahon pa namin na Senator Marrojas noon. Ang version ko, iba doon kay Senator Cheese, Senate President Cheese. Yes. Yung sa akin, the moment na pumasok ko sa gobyerno, whether you're President of the Republic or the lowest clerk or janitor, basta government employee ka, deal waive na, hindi ka nakalang pumirma ng waiver. I heard yung kay Senator Cheese, kailangan pipirma ka pa ng waiver kapag nagkaroon ng investigation ng ombudsman. Yung sa akin, pagpasok ko sa gobyerno, deal waive na kagad. Anytime, lalo pag nagkaroon ng investigation, wala kang rights under the Bank Secrecy Act. Sinurrender mo na. Kasi sa akin, out and out, gusto ko, mangimi o kaya mag-hesitate yung nasa gobyerno na gumawa ng kapilyuhan dahil anytime pwede buksan yung kanilang bank accounts. Ako yung unang nag-file nung waiver sa Bank Secrecy Act. 2018, I think, na-file ko na yan. Pero sir, obviously, hindi kumakagat hindi kumakapit So, Yes. Walang sumusunod. May Pero pag-asa ba ngayon, yan? dahil nga si Senator Cheese, Kung masuportahan kaya. co-author ko yung Senate President, hopefully, may pasa namin. Yes. Kasi imagine, ang Pwede. co-author ako o co-author yung Senate President. Of course, expectedly, siya yung magiging principal author kasi una siya nag-file kasi Senate President siya. Yes. Kasi ang naging order ng priority namin sa pag-file ng bill, draw lots, But yung mga officers, mauna sila. Ako number 4 ako nung nag-draw lots, ako yung number 4 doon sa mga hindi officers ng Senate. So kung bibilangin natin, kung alis mo yung, hindi ko sure kung lahat kami nag-draw lots Kung halimbawa ako number 4, yung unang Senate bill ko, Senate bill number 41 yon kasi number 4 ako sa priority. Ang priority ko, yung gusto ko i-streamline yung 4Ps. Sinuklob ko lahat lahat ng klase ng ayuda na ang nagdi-distribute mismo, nag-i-implement, mga congressmen at senador, nilagyan ko yun ng parusa. Huwag kang makialam, huwag kang mag-impluwensya man lang kung sinong bibigyan dahil pwede ka makulong at magkaroon ka ng perpetual disqualification, absolute perpetual disqualification sa pag-hold ng public office. Tapos yung pangalaw ko, sa priority ko, yung transparency ng bicameral conference ng national budget, people's participation in the national budget process.
Kasi ito yung lagi natin nakalitan. Kasi laging bulungan ng bulungan sa BICAM. Kaya nagkakaloko-loko yung ating budget na mamanggil. So yun ang aking, naipal ko na rin to, matagal na. Paulit-ulit kong pinapail ito, pero hindi rin tumatalab. So ngayon, narinig ko si Speaker Romualdez, mukhang magpapal din siya ng bill o nakapagpal siya ng bill na gano'n din ang tono. So I hope, makapasa ito kasi it's about time na yung, hindi naman lahat, pagka-office sa public, baka naman napakagulo, yung bill ko, accredited CSO, saka NGOs, at saka media. Nakabantay sila every step of the way. Hindi yung nakabantay lang kayo pagka-open ng bicameral conference meeting, tapos pag nag-suspend, hindi na kayo kasali. At pag nag-meet ulit, magpipirmahan, doon na naman kayo kasali. Yung sa akin, every step of the way, kailangan, pero talagang people's participation doon sa buong proseso. Yes, we agree. We agree, sir. Pero kaya daw kayo nahihirapan to bring up your numbers for Senator Soto, sir, is not, you're too strict daw kasi. That's what... Si Tito Soto. Si Tito Soto pero yung too si strict. Senator Ping din daw, you're too strict. What do you have to say to that? May kanya-kanyang tayo eh. Sabi ko kay Sec Ronald kanina, di ba? Iba-iba yung level ng ating baseline principles. Iba-iba yung baseline eh. Sabi ko, ang pinaka-worst, yung sabi mas masama pa yung kay Ronald sa akin, sahid sa lupa, sa kanya, yuhukay pa eh. Sir, may principal kami dito. May Senator, proposal din ngayon, Senator, sa House na Principal, cash not budgeting principal. daw. Senator, ibig sabihin lang, whether you're in the minority or the majority, you will, by all indications, continue to become, to be a fiscalizer, like yung inyong role before. A fiscalizer, especially do sa budget, especially sa resources That ng is budget. correct. That is correct. Kasi nung nasa majority ako, vice chairman pa ako ng Finance Committee. Nag-sponsor ako ng budget ng Defense, CHR, at saka mga ibang agencies. And yet, nag-fiscalize ako sa budget. Nag-interpellate ako sa floor, nag-interpellate ako sa committee hearings, at nag-fiscalize talaga. Ang dami ko nasi-save. Nagulat nga ako na nagkuwenta lahat yung staff ko for the past 18 years. 300 billion yung naisalba dahil na-correct. No? Sama-sama na yung pinatanggal ko yung ilang tulong-dunong na mga ang nag-identify, mga legislators. Sabi ko, lagi kong simple lang yung aking panuntunan, Ronald eh. Kasi hindi kami pwedeng mag-implement. Bakit kami mag-implement ng pinasa namin batas? Hanggang legislation lang kami. Ang proseso ng budget kasi, yung preparation, tapos authorization, kami yon. Implementation, wala kami doon. Accountability, COA na yun, saka oversight. Pwede kaming part din doon. Pero pagdating sa budget, hanggang doon lang kami sa authorization, saka sa oversight. Pag implementation, huwag kaming mag-distribute ng AKAP, huwag kaming mag-distribute ng MAIP, huwag kaming mag-distribute ng pang-scholar. Hindi namin trabaho yun. Ganun kasimple yung aking pananaw eh. Para maging simple yung takbo ng gobyerno, kanya-kanya tayong papel sa buhay. Pagka si congressman, si senator, nakialam na sa pagdidistribute ng mga ayuda, hindi na maganda ang takbo. Sabi niyo, Senator, kanina sa mga staff niyo, o at least yung papasok niyong mga staff, pinapaaral niyo na yung 2023, 2024, 2025 budget. Pwede niyo ba kami bigyan ng kaunting pasilip kung ano yung mga nahanap niyo? Ano yung nakita niyo? Kahit konti lang. Tulad na sinabi ko kanina, pagkalilid na bayan, paano na meron siya mahigit 10,000 na population, bakit siya nagkaroon ng appropriation na 10 billion? Pagkalilid na barangay, na mas konti ang population, bakit siya nagkaroon ng appropriation ng 1.9 billion? Hindi ba mali yun? O yun, tatanungin ko, ipapaklarify, 2025 ito, budget. Kaklarify ko, ano nangyari doon sa 10 billion na inappropriate doon sa isang maliit na bayan? So, tinig namin yun, nung nakita namin, may riverbank. Pero teka, isang munisipyo lang ba yung sakop ng riverbank? Bakit yung ibang munisipyo na katabi na kasama ring riverbank,
Kasi flood control eh. Anong bayan yan, sir? Hindi na. Saka na lang. May time pa ba tayo kung na magtanong? Baka lang nasa ano din yan. Ito kasi eh. Baka kay Alice Ito Go lang, yan. Isisimplify May time pa ba? ko na lang yung simplify ko lang yung ating situation, ano? Senator, Ito Senator yung Tungkol. reality natin. Okay. Nag-spend tayo ng 16 billion pesos a day. Nag-earn tayo ng 12 billion pesos a day. So, ibig sabihin, kailangang mangutang tayo ng 4 billion pesos a day. Ganon kasimple. Correct. Pag hindi natin pinatino ang national budget ng paggamit, baka nakalabasan yan after 1 year, 2 years. Ang inuutang natin, 6 billion a day. After 5 years, ang inuutang natin, 10 billion a day. Saan tayo pupulutin? Ang investment naman natin, okay lang mangutang, walang problema. Pero dapat invest natin na mayroong return on investment. Meaning, mag-inta tayo, magkakatakot-takot na layers tayo ng highway tulad sa ibang bansa na hindi nagkaka-traffic yung EDSA, na sabi ng DBP o ADB, nawawalan tayo ng 2.5 billion pesos daily gawa ng traffic sa EDSA. This was several years ago. Hindi ko alam kung magkano yung losses natin in business opportunity, in all opportunities lost because of the traffic. Kung ganyan takbo natin, ang investment natin sa ayuda na walang return on investment except yung human capital na hindi lang totoo kasi bakit yung tumatanggap ng akap, bakit bumababa sa kotse? Tapos may mga Pwede pa lahat. bang yan Senator, you've always stood Pwede pa bang against pork change barrel. topic? But actually, yung news today, Senator, was yung unprogrammed appropriations for next year is being slashed by more than 30%. Yeah. We're down to DBM yan. 245 billion pesos, up from 363 billion pesos. Yan yung pinopropose ng DBM. Malaki pa rin. And malaki pa rin, pero what does that say about this year's budget, right? Na pwede mo palang i-slash by that much because now they're worried about the deficit. Pero umakit yan sa Bicam eh. Kaya akit yan sa Sabay ka bike. Kaya nga masama. Kaya dapat Magtitriple talaga yan. gawin natin transparent yung BICAM. Kaya nga eh. Senator, you've always stood against may pork isa pa barrel. akong Pero ang sabi nila ngayon, Senator, yung bagong pork barrel ay itong mga flood control projects na mukhang umaabot na ng 1 trillion. Yung bago, matagal na yan. 1 trillion na itong past 3 years. So, paano ito hahalungkatin dahil ito ay nakatago sa ilalim ng lupa, itong mga flood control. Paano ito? Alam mo, Ang laki. yung bago kami mag-term out, magkasama kami ni Senator Frank noon sa BICAM, we managed and we succeeded na tanggalin na natin lahat yung dredging, lahat ng flood control. Alisin natin kasi yung dredging, yan ang ugat talaga ng corruption. Kasi, alam mo, isang bako, nakaparedress to sa tabi ng ilog na kukunan na ng video habang nagkahabot ang lupa, pag alis tong nag-inspeksyon, nakaparedress na naman siya. Lilipat na sa ibang lugar at kukunan na ng video. Ang dami nasasayang na pera sa dredging. And we succeeded during our time before we turned out ni Senator Frank. Nanalo kami sa BICAM noon eh. Bumalik with a vengeance eh. Yeah. Alam mo, Senator, looking back, noong hindi pa na-declare na ang constitutional yung budget, before din na policy issue, ang pork barrel ng bawat senador, 200 million. May soft, may hard. Yung congressman, I think 70 million. Aba, nung na-declare na ang constitutional, alam nyo, pumapalo ngayon, merong senador na may 5 billion. Meron pang 10 billion. May congressman na merong 15 billion. Yun ang sinasabi ko na mali ang investment natin na ang laki ng ginagastos kumpara sa ating na-earn. No? Yesterday, I had a meeting with the new Customs Commissioner, si Ariel Nepomuceno. And I'm glad na sabi niya, Senator, pwede bang tulungan niyo kami mag-automate? Sabi ko, mabuti na banggit mo yan kasi ang laki ng masesave nyo na sa tax collection pag nag-fully automate ang Bureau of Customs.
Kasi ito lang, sabi ko isang halimbawa. Pag tinignan natin yung export record ng China to the Philippines, at kinumpare natin doon sa import record ng Philippines from China, napakalaki ng discrepancy. Kung halimbawa na lang 100 billion na lang halimbawa ang discrepancy, no? Nasa akin ang data pero wala sa ano ko ngayon. Pero kompleto ko diyan. Sa 100 billion na lang na discrepancy. Na halimbawa 200 billion yung record ng China pero 100 billion lang yung na-register sa atin. Ba't na lang? Huwag na natin isipin yung iba pang mga excise tax. Ba't na lang 12% of 100 billion? Easily, magkano yan? Gano'n na nawawala Senator. sa atin dahil meron tayong CMTA. Naka-computerize ang Bureau of Customs pero hindi naman automated. I remember during the time of Commissioner Guerrero, tinanong ko sila, bakit hindi kayo nag-automate? Sabi nila, wala raw sa budget. Sabi ko, okay, how much would you need? Maghahanap ako ng re-line. Sabi nila, nagkwenta-kwenta sila. Sabi nga, 15 billion. Sabi to me, the particulars, bill of particulars. Hahanap ako ng mga executive na mga agencies, ilalagay ko sa inyo. Submit to me para ma-justify ko lang. They never submitted. Bakit tayo lang mag-automate? Senator. Walang human intervention eh. Senator, yung computerization, panahon pa ni Ramos siyang ginawa sa BOC I eh. was gonna say, Sa matagal Alam na niyo, yan. Hindi, alam niyo, sinabi sa akin ng ni Sonny Dominguez when he became finance chief. Sabi niya, alam niyo ang ginawa ng mga nasa customs, tiniturahan nila ng Sardinas. katas ng sardinas, yung mga linya ng computer, mga wiring, Para kainin ng daga. kainin ng daga. No, it's true. Kainin ng daga. Ganon na nangyari. Kaya wala Ang nangyari. computerization is just a part of parang ma-improve mo yung efficiency ng collection. Ang kakambal yan, automation. Kasi maski computerized ka, kung hindi ka automated, kasi sa ibang bansa, sa China for example, walang walang human intervention, walang manual. Mag-a-apply ka online, hanggang bandang huli, magbabayad ka sa bangko online. Correct. So, saan mag-i-intervene yung si customs collector? Saan mag-i-intervene si appraiser? Wala. So, ang laki ng record nila. And mind you, hindi lang China ang trading partners natin. Pag tinignan natin yung comparison ng export record ng mga ibang bansa sa atin, sa ating import record sa kanila sa mga iba't ibang bansa, ang laki talaga na nawawala. Japan, Taiwan, US, China, hundreds of billions of pesos ang nawawala kasi bakit? Technical smuggling. Yeah. Paano, I mean, Senator, hindi lang mahalaga yung technology eh. Dahil halimbawa, yung ating mga x-ray, talagang matataas na level. Up to spec. Pero pag dumaan sa green lane, kahit ang ganda ng x-ray, pag yung tumitingin, pumikit, baliwala na rin yung x-ray. Pag tinapara ng pera yung... Dahil pipikit lang yung tao eh. So, ibig sabihin, kailangan paltan yung mga tao. But Diba, anyway, Senator? Sabi sa akin ni Rupi Biaso, naging customs chief siya, sabi niya, ang sabi daw ng mga tao doon, ikaw sandali ka lang dyan, political appointee ka kami, dito career. Andito kami, matagal ka nang wala, andito pa rin kami. Yan daw ang sinabi. Alam mo, Ami, before Rupi Biason was appointed, now I can tell you this, in-offer sa akin ni President Pinoy yung customs. I was still a senator, pero pa-term out ako noon. Ang nag-relate sa akin, si Senator Cheese, sabi niya, Manong, nag-usap kami ni Pinoy kagabi, nahiya lang i-offer sa iyo kasi inisip niya, baka demotion sa iyo because you're a senator and i-appoint kang customs. Alam mo, sagot ko kay Cheese, sabi ko, pakisabi lang kay Pinoy, maraming salamat, pero dalawa lang ang pwede mangyari sa akin dyan sa customs pag ako naging commissioner. Baka patayo ko ng customs o mapatayo ko ng customs. Kaya thank you na lang kamo, maraming salamat. So, I decline. mahirap talaga to clean up that place is what you're saying, Senator. Pero I was gonna say, yung automation problem, that goes for all the other government agencies. LTO, right? PhilHealth, SSS, lahat naman yan. To this day, mahirap pa rin magbayad Pero mas online. matinding kapit ng mga taga-post. mas matindi. Kasi Pero ibang revenue generation. mahalaga yung sinabi ng Senator eh. Either makapatay siya o mapatay siya.
Nakakatakot naman. Why do we have to end on such a scary note? Ronald talaga. Ikaw talaga. Inuulit ko lang, in-emphasize ko lang yung sinabi ni Senator. Hindi naman necessarily sinusuportahan ko yon, no? Hindi, ano lang yun, rhetoric lang yun na Ronald. Don't take it literally. Gusto ko kasi, Senator, i-take literally eh. Talaga, statista ka talaga. Wala ka na sa movement. Instigator talaga. Okay. Instigator. Wala na Okay. yung mga panahon niya nila Canilo. Yan tuloy. Naglalabasan tuloy. Good boy na ako, Okay. Senator. Good boy na ako. Nagbago na Good nagbago na ako. boy. Naglalabasan niya. Okay, well, we look forward to seeing the fruits of your labor, Senator, in terms of scrutinizing the budget. And when you're ready to talk about it, we're Yeah. here. Senator, raise hell sa opening, ha? We'll be watching. Raise hell. We'll be covering that opening ng 20th Congress. Ang iniisip ko ngayon, Ronald, kung mag-privilege speech ako about the budget, at least yung mga past budgets, ano? Oo. Ng Sige, first sige. week or second Tuloy week niyo. or diretso na lang ako sa budget deliberation. Tama. I'm still mulling over it. Sabi Kung kasi ni Vice, dadaanin ko muna sa privilege speech o diretso na ako sa deliberation. Oo. sabi kasi ni Vice President, bakit pinag-uusapan yung previous budget? Dapat ang pag-usapan yung future. Hindi ako palo doon. Who's Yung hindi lumilingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa future. Yun. but I Naging mean, Rizal bigla. you're gonna have a hard time holding people to account, Senator. Of course, pinasa ng Kongreso yan eh. Right? So, as you scrutinize the budget and try to exact accountability, yeah. I'm just worried about who you're gonna come up against. Okay. Good luck to us all. Good. Okay, we'll leave that there for now. Thank you so much Thank you, for sir. talking to us Salamat, today, Senator. Senator Ping Lacson. Thank you, Thank you. Senator. Rhetorical lang, Senator. Nakakatakot. Oh, let's not end on such a dour, scary note. It's not Rhetorical dar. nga. Rhetorical lang. Not dar. It's a... Ang ibig sabihin lang naman dyan, political death. Forget about a career in Political politics. killings. No? Yung ganun lang. Hindi physical. So, parang political You wish. tokhang, gano'n? No, parang theoretical. Huwag na tayo pumunta dyan kung saan tayo. Theoretical tokhang. Kung saan tayo pumupunta eh. Baka maghukay na naman tayo ng mga konono eh. So, Bigla na ungkat niya. Pati prinsipyo, hinuhukay eh. paano ba yan? O, kumusta raw si Nilo? Sino yun? Okay. Moving on. We have to end now. Thank you so much for watching StoryCon today. Ami Pumidon, Editor-in-Chief of the Philippine Star, and Ronald Llamas, a resident political pundit. Join us again tomorrow, 4 p.m. for StoryCon. I'm Regina Lay. I'm Ed Lingao. We are One News, all sides, all the time.